Yun na, basta. So, segue tayo kasi bumili tayo nito. Which is, magagamit natin dito at nakalagay naman dyan sa title. Yung dual one na gagawin nating dual one. Parang may balance foil over siya. Kasi maraming nagtatanong doon sa doon sa hotspot natin na nabili natin nakaraan. So, kakailanganin natin to kasi pupuntahan natin yung setup na yun. Ano to? USB powered. Huwag na tayo doon, wait lang. Huwag na tayo, relax lang kayo. So, bumili tayo nito kasi kailangan natin ng adapt. Ay! Hello? Ito pala. Kala ko wala dito kasi. So, may adapter, ayan, nakita niyo, power delivery. So, ito yung sasaksak natin. Actually, puntahan na natin yung main event. Kasi, kaya naman nakita niyo, click yun eh. Okay. So, meron tayong ginagamit na ganito. Which, itong bag na to mismo, ang binibit-bit ko kasi nandito na yung mga charger and all. Tapos, hindi ko pala kasama dito yung ko. Wait lang, kunin ko. Nga. Chine-charge ko kasi ito. So, ano lang natin, oh shit, lang battery. Naubos ang battery. Okay, so charge natin, walang problema. Ayun na nga, charge muna natin habang nag-charge yan. Actually, testing na natin kung gumagana. So, tanggalin natin to. At ito, may nakalagay naman dyan, power delivery daw is 100 watts. So, ipa-plug natin yan. At ipapatagusin natin yan ganyan. Boom! Gana ba? Yan, feeling ko gumagana. Medyo maalog lang ng konti. Pero okay lang. Bakit kailangan natin ganito? Ito, punta na tayo. So, meron tayong J-Linet. J-Linet, usually ginagamit ko to pag nasa Airbnb or pag nasa may hotel na may LAN ports. Ito naman, yung ginagamit natin itong ZTE natin na hotspot. Sa mga lugar, halimbawa nasa labas tayo, wala tayo sa hotel, wala tayo sa room natin, at kailangan natin ng internet, although kaya naman ng phone, pero kasi syempre yung ibang parts is walang signal, lalo na pag pupunta tayo sa ibang bansa, tanggal kabit ng SIM card, mas madali ito. So, ang ginawa kong setup, yan, makikita nyo naman, may one. So, ang mangyayaring connection, isa dito, or kasi itong J-Linet na, ano nga to? AX3000, meron siyang function na mag-repeater. Actually, kukunin natin yung kuha tayo ng iPad para makita nyo. Yan. Marami lang commercial, pero yan. So, habang nagda-download yan, going back sa sinasabi ko, ito kasi is, yan, may 2.5 naman na WAN, or word, yung sa internet, and yun LAN. Malamang, kaya ka nandito, tinatanong mo kung mag-upgrade ako dun sa mas newer version, yung sa may touchscreen. Feeling ko hindi ko na kailangan kasi unang may Wi-Fi 7 and sobrang lakas nito. Lagi ko nababanggit nagcha-charge. Lagi ko nababanggit, sobrang lakas nitong hotspot na to. Kahit siguro maximum namin nagagamit nakakonect sa labas yung mga PC, mga devices namin, siguro mga 6 to 8 devices. Kayang-kaya niya all throughout the day, walang problema. Pero again, syempre, dahil wala naman siyang LAN port, so ang gagawin kong setup, ito, nakakonect. Kailangan pala natin nakasaksak to. Kasi, para mapakita ko sa inyo yung setup natin. Yan, so saksak natin. Kompleto tayo niyang kompleto tayo yung setup. As in, plug and play na lang yung mga yan. Hindi na ako nagganap ng kung ano-ano. Yan. Okay. And, charger, kable. Magbubukas pa kasi to, so antay lang natin ng mga ilang minuto habang naglo-load. Okay. Actually, pwede na yata ito buksan. Kaso di gumagana. Okay, gumagana, nag-charge ba? So, pupunta na tayo dito. Bakit kailangan ko nito? Yan yung port na yan. Kasi ang mangyayari is from this one, papunta dito sa USB port na yan, magkakaroon siya ng internet. Technically. Kasi yun yung ginamit ko. In a way, dapat ganun yung mangyayari. Pero tingnan natin kung ganun yung mangyayari sa kanya ngayon. Dahil USB-C siya at wala akong cabling available.
Wait lang. Ram tayo sa road. Okay. So, ayan. Ko-connect natin. USB-C. Ito, yan, USB-C. May signal na ba? Meron 4G. Dito yan. Connect natin. Boom. So, na-download na rin natin yung Brave. Ay, sira ulo. Nagko-connect tayo sa ano, na hindi pa tayo nakakonect yan. So, ayan, yan Butchokoy. Ito yung Butchokoy. Ito yung Mama Peggy. So, connect mo na. Ay, hindi nag-charge, min. Okay, so gagana siya ng ganito. Itong power supply settings, dun sa mga interesadong malaman, ayan, nakikita nyo naman, ayun, charging na siya. Kasi, nade-detect niya ng ano lang parang nag-charge tayo from outlet. Hindi naman ganoon yung ginagawa natin. Kasi nga, pwede din siyang power bank. Nabanggit ko yun. Pero medyo mabagal, parang 18 watts lang yata. 18 or 25. Although yan na. So, okay, gumagana na yung plano natin. And then, kung kukonect tayo muna sa Butchokoy, ay sa Mama Peggy pala muna. Yan, kukonect tayo sa Mama Peggy. Ang makukuha nating speed, ay wala akong speed test. Ito, may speed test pala ako. Nakukuha ang speed, roughly, depende sa depende sa area to pero at least dito, may signal na ba? Meron na. Siguro mga 70. 70? Tumaas ng konti. Yan, 70-80. Minsan, pag nagpipeak, pag medyo maganda-ganda yung signal, nag-go 100, 140. Pero yan, 80. Okay, so nakikita nyo naman, wala tayong daya, walang dugas. So, ang gagawin natin, ito kasi hindi naman nakakonect sa bahay. Papakita ko rin sa inyo, magko-connect tayo sa Butchokoy. Yan, Butchokoy. Yan, Butchokoy. Yan, Butchokoy. O-connect tayo ngayon sa Butchokoy. Okay. So, pag nag-connect tayo sa Butchokoy, punta tayo sa speed test uli. Pag nag-speed test tayo, syempre walang lalabas dahil walang internet. Okay. So, pupunta tayo dun mamaya sa interface nito. Napakita ko na before, pero papakita ko lang sa inyo na gumagana yung bala ko o yung bala kong gawin. Okay. So, kukonect natin. Ayan, hindi na ako nag-update ng firmware. Based doon sa website nila kailangan daw, pero gumana naman sa akin So, yan. Nakakonect na tayo sa Butchokoy. Dapat ang mangyayari is ito na yung nagbibigay ng internet dito. Dapat. Okay, so ano yung kable na pwede? Feeling ko ito gagana to. Usually yung power or data cable na mga ganito. Dapat gagana. So check natin, plug natin to ulit. Yan. Tapos ito dito. Testing. Okay, so refresh. Try natin rekta. Naka-rekta na to. Tanggalin natin tong saksakan na to. Tapos i-plug natin to diretso. Hindi ko alam kung kailangan ko pa mag-restart. Pero hindi na, may nagpalit Okay, so na-detect niya yung rekta. Hindi ko sure kung pwede nating ilipat tapos. Para makakita nyo kung may internet. May internet. Connect tayo. So, yung nakuha nating speed kanina, roughly mga nasa 80, di ba? 80, 90. Uy. Di ko pa nalilipat, di gumagana yata yung kable. Pero na-testing natin to nung nakaraan. Gumagana, unless na kailangan natin mag-restart. Okay na. Medyo matagal lang ng onte, pero nakita niya na naman. Medyo bumagal. Ito yung sinasabi ko, kaya pag nasa labas, okay na to rekta. Kasi sobrang lakas nitong ZTE na to. ZTE MU50. So lalagay ko na, nandyan naman sa title. Ayun yung dual one natin. So, halos parehas yung nakukuha natin. Even naka-tether from the device papunta dito sa router natin. And then, mangyayari is dito na lang tayo magko-connect. So, ano yung isang connection? Babalik tayo dito sa browser natin. And nakapapansin nyo, may tethering na Ethernet, repeater. Yung repeater, pwede tayo mag-connect dun sa... Ayan, pagka wala kang option na mag-wired na ganito from the Airbnb or sa hotel, magko-connect ka ng wire. Ayun, kung napapansin nyo, meron tayong may ethernet cable tayo para ready. Kung wala, ito, pwede itong repeater, kukonek ka lang dyan, yan yung wifi, if merong available na wifi. Pag wala, ethernet. Pag wala, itong modem na to, ito na kasi yun Yung, tag ito,
yung mga USB stick. Pero since ito, nade-detect yan na naman, di ko alam kung paano nila nagawa yun, pero lupit. Dahil ito, napapalabas nila na, ayan o, na tethering from phone. Okay, so ganun yung balak nating setup at balik natin kung gagana uli yung ganito. Kasi dapat gumana siya. Pag hindi siya gumana, yari. Hindi gumana. Although okay lang naman, ang magiging issue lang naman dun is hindi siya naka-charge. Yan. Pero may nababasa siya eh. May nababasa siyang data. Try natin mag-abort, tapos i-try natin i-refresh, tapos connect tayo ulit. Hindi niya nababasa, men. Wala. Pero gagana yung plano natin, although hindi gagana tong gantong setup. Feeling ko kailangan ko ng iba. Nag-ibang ganito para gumana yung dual one natin na continuously. Kasi again, well, gagana naman ng isa lang. Medyo mahirap yung plano natin bala. Balitaan ko kayo pagka nakakuha ko or nakakita ako ng magandang setup na gagana at ayaw mag-refresh nito. Close natin. Try natin baka nag-connect na kaya nag-lag. Hindi talaga nababaso pag nakaganto. Hindi ko alam kung bakit, siguro sa power or baka sa pagka-setup nito. Baka yung ibang dongle or yung pala bumili na rin ako ng nung USB-A lang. So parang USB-A. Baka kasi di siya gumagana sa USB-C yata. Again, tetestingin natin. Order ulit ako ng ganito. Mura lang naman to. Parang nasa 300 ko lang yata to nabili. Pero, yun, di siya gumagana men eh. Anyway, so dito na natin tatapusin. Again, gagana yung dual one. Ang problema lang natin ngayon is hindi siya continuously nagagana kasi hindi siya masasaksak eh. Kailangan nakasaksak to dito sa device, which is hotspot natin. And yan, kung tinatanong yung uminit, medyo mainit, pero normal lang naman yun. Kahit nakalagay naman to sa bag, nung bumabiyahe kami nakalagay sa bag, may internet pa rin naman ako. Again, medyo mainit. May lumalabas na sinasabi na mainit yung device, pero okay lang naman. Again, that's normal. Hindi ko pa na-experience sobrang init at na-disconnect tayo sa internet natin. Anyway, so yun, dito na natin tatapusin. At tatry ko maghanap ulit ng ibang ganito na try natin mapagana. Kasi eventually gagamitin talaga natin yan. Kaya dito na natin tatapusin. Sige na, bye-bye na guys. Babu.